Okay, kababayan, gusto ko komentuhan yung naganap na Blue Ribbon Committee hearing kanina at ako'y sobrang adwang-adwa sa mga magkapatid na tulpo at itong si ah, Justice Secretary Boying Remulla. Itong tatlong ito, mga kababayan, ay parehong mga gunggong, parehong mga sira ang mga ulo. Sukat baga namang sabihin na pwedeng baluktutin ang batas dahil ito'y panawagan daw ng taong bayan. Sino ba yung taong bayan? Unang-una mga kababayan, sino ba yung taong bayan na tinutukoy ng mga gunggong na ito? Ang taong bayan na tinutukoy nila ay yung nag-rally noong 21 sa EDSA at sa may Luneta. Ngayon, ang estimate, ayon sa balita, ang kumbaga umabot yung nag-rally na yon kasi maraming na grupo ang nag-rally. Hindi natin isali ang mga DDS kasi ang DDS, ang kanilang panawagan ay bumaba si Banghag. Ang numbers lang noong mga dilawan, kasama ng mga NPA, yung mga nanggugulo, yung mga bayaran na mga pari, mga madre, hindi naman lahat, pero yung mga bayaran na nandun sa EDSA Shrine, umabot daw sila ng ang estimate nila, pero alam ko namang yan ay puro kasinungalingan din para lang masabi na napakarami nila. Umabot daw sila ng mahigit 100,000 katao. Natural na medyo dadagsain nga dahil ang daming mga artistang mga bayaran din. Yung artistang kabayo na si Vice Caballo nandoon at saka yung mga ibang artistang mga laos na mga bayaran. So, yun ang tinutukoy ng mga gunggong na senador, yung kapatid na Tulfo at itong si Boyeng Remulla, na isang siraulo. Pinangatwira ng maigi yung kanilang pagpapakulong kay Tatay Digong sa dahig. So, yun. So, balik natin dito sa issue ng hearing kanina na yung sinabi ni Boyeng na siya ay sinuplak ni Senador Marcoleta na yun ay wala sa batas. Yun ay pagkatapos ang magdi-decide noon ay korte kung magkano ang ibabalik nilang pera o kung ano-ano mga ari-arian na kailangan nila ibalik. Ang mag-identify noon ay ang korte. Pero yun ay pinangatwiran na ni Remulla dahil nga ang kanyang katwiran ay boses ng taong bayan. Sumigundan naman yan ito si Rapi Tulfo na isang siraulo rin na yun nga, panawagan ng taong bayan, kailangan natin sundin. At sumigundan naman ito yung kanyang kapatid na isa ring mayabang at sira din ng tuktok na si Erwin Tulfo na pakinggan daw nga ang taong bayan. Ito mga kababayan, bibigyan ko kayo ng comparison. Itong mga tulpong ito at seremonya, pinapalabas nila na kailangan sundin ng taong bayan, boses ng taong bayan, dahil ang boses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Ipagpalagay natin, boses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Ipagpalagay na. Pero mga ipokrito ang mga deminyong ito. Alam niyo ba mga kababayan, noong nagsalita si Presidente Banghag na ang impeachment ni Inday Sara ay hindi nakakatulong sa Pilipinas. Gugulo lang ang Pilipinas, babagsak ang ekonomiya. Yun ang salita ni BBM na pinanindiganan ng mga kapatiran sa iglesia. Kaya sila nagsagawa ng prayer rally sa Luneta din na ang estimate ay umabot ng yun mga kababayan ay nationwide peace rally. More or less
4 million katao ang dumalo. Ang panawagan nila, sundin ang sinabi, sundin ang opinyon ng Pangulong Bangag na huwag ituloy ang impeachment ni BP Sara. Pero anong nangyari? Hindi nila pinakinggan ang taong bayan na may higit 4 milyon na lumabas. At ang Pangulo na mismo ang nagsabi. Hindi nila pinakinggan. Itinuloy nila ang impeachment ng Vice President. Pero ngayon, may nagrally na mahigit kumulang 100,000, ipagpalagay natin 100,000 katao. Kabilang na dyan yung mga dilawan, yung mga pink lawan, yung mga CPP, NPA, mga bayaran. Yun daw ang taong bayan. Yun ang ginigiit ng magkapatid na tulpong mga palibasa hindi abogado, mga bugok. At ito namang naturing ang abogadong si Boying Remulla, isa ring tanga, sumang-ayon din dun sa dalawang bugok na magkapatid ni Senadora Tulfo. So, dito natin makikita mga kababayan ang pagiging sobrang ipokrito ng mga hinayupak na ito. Sobrang, sa bagay noon pa man noong nilosob ang KOJC sa Davao, yun ay katakot-takot na paglabag sa batas ang ginawa ni yung pangit na general na si Torre. Katakot-takot na ang paglabag ang ginawa niya sa batas. Unang-una, pag nag-serve ka ng search warrant, natural, isa-search mo lang yung area. Kung makita mong wala, aalis na kayo dyan. Ang ginawa, doon sila tumira. Sinisira nila ang bahay dalanginan ng KOJC. Yun yung isang paglabag din sa batas. So, sanay ang gobyerno na ito mga kababayan. Sanay sila kung paano baluktutin ang batas. Napakarami, hindi na mabilang. Yung paghuli kay Pangulong Duterte, sobrang napakalabag sa batas, pero pilit nilang pinangangatwiranan kahit baluktot. Di na bali itong magkapatid na tangang Tulfo eh. Kasi sila hindi naman sila abogado. Mas ulaga itong si Boying Remulla, hindi pa natuluyan, nagkasakit. Mukha ng uling ang pagmumukha ng hayop na Remulla na ito eh. Hindi pa natuluyan. Dahil maraming pera. Nakakaadwa. Mas napaka-okay pa ni Senator Robin Padilla kahit sa kabila ng siya ay hindi naman siya abogado, eh marunong siyang tumingin ng batas, marunong siyang umintindi. Hindi naman binabaliwala ang boses ng taong bayan. Kaya nga lamang dapat nakasalig sa batas. Masyadong nakakatakot kasi sanay sila, ang gobyernong ito, sanay na baluktutin ng batas. Sobrang palibasa, yan ay may kumpas galing sa bangag eh. Eh sunod-sunuran itong mga tulpo na ito. Eh, pero sa aking palagay, hindi, mananaig pa rin ang batas, mananaig pa rin ang tunay na boses ng taong bayan na napatunayan na natin noong nakaraang eleksyon. Walang nanalo sa senador na katikit ni BBM. Doon lumitaw na talagang nanaig
ang boses ng taong bayan at ang suporta ng mga Duterte ay solid. Ayaw lang ng mga Duterte ng gulo. Yung kaguluhan nung naganap nung nakaraang rally, yun ay gawa-gawa lamang ng mga bayaran. Sila din ang nagbabayad. Para meron lang sila ng katwiran at dahilan. Pag lumala ang gulo, nasa kagagawa nila, pwede na sila mag-declare ng martial law. Kaya na nila manghuli kahit walang mga arrest warrant. Kung sinong gusto nila hulihin, nakalaban. At uupo sila hanggat kailan nila gusto umupo. Pero hindi na mauulit ang ginawa ng senior na Marcos. Hindi na mauulit. Dahil ang taong bayan ay nakabantay at handang magsalita against sa mga katarangkaduhan ng gobyerno ito. Sana mga kababayan ay ipanalangin kung lumakas ang ulan at bumaha at ang bahain lamang ay yung mga congressman na masyadong korap. Isama na lahat yung mga Malacanang, sana'y lumubog na sa baha. At nang maganda utas ng mga demonyo, mga kurakot sa gobyerno.